Good day mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat paki-like and share naman po ang ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga kabanata ni Mr. Daryl Darby. Maraming salamat po. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3376, tumawa si Vernon nang narinig niya iyon. Seryoso ka ba na ikaw, sa lahat ng tao, ang makakapagpabago sa isip ng Reyna? Kinuha ng Reyna ang oportunidad na ilipat ang ivory na kama ng tahimik, mukhang hindi tayo nagkakaunawaan. Sabi ni Daryl nang nakakibit balikat, alam ng Reyna kung ano ang iniisip mo. Kahit patayin mo ako, hindi mo pa rin papakawalan ang kapatid niya. Tama, si Vernon ay nanunuya sa kanya, hindi na siya gumawa ng kahit anong paliwanag. Sa parehong pagkakataon, napagtanto niya na nawala ang Reyna. Doon niya lang naisip na may hindi tama na nangyayari, naramdaman niya na may panganib na aura na nagmumula sa ivory na kama. Mula sa kanyang pananaw, nakikita ni Daryl na inihagis ng Reyna ang kanyang sarili kay Vernon habang hawak ang gintong espada sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang parehong bagay ay hindi dapat sabihin kay Vernon. Binulag si Vernon ng kumikinang na ginto mula sa espada, sa oras na hindi niya madilat ang kanyang mata muli. Ang gintong espada ay nakatusok na mula sa kanyang puso, at tumutulo ang kanyang dugo, nagbabakas ng pulang kulay sahig. Ikaw, ani Vernon nang nakita niya ang Reyna, nanginginig ang boses niya mula sa sakit at gulat. Paano ko hindi nakita ang kanyang paparating? Bumagsak siya sa sahig, at kahit sa kanyang huling sandali, hindi pa rin niya alam na plano ni Daryl ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nahimati din si Angeline dahil naubusan siya ng hininga ng patay si Vernon. Angeline, pinuntahan ng Reyna ang kanyang kapatid at bumantong hininga nang nasiguro niya na ayos lang ang kalagayan ni Angeline. Tapos ay lumingon siya kay Daryl ng puno ng gulat at mga tanong, ginawa niya yon, gumana yon, tulad ng sinabi niya, pero paano nangyari yon, sino ka, ipaliwanag mo ang sarili mo, utos ng Reyna, nilipat ni Daryl ang lamesa, mga upuan, at ang divider sa orihinal nitong pinaglagyan. Ngumiti siya nang marinig niya ang tanong ng Reyna, kamahalan, pakiusap ay huwag kayong mabahala. Ako pala ang hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang marinig nila ang mga yapak, agad-agad siyang nagtago sa likod ng ivory na kama. Umismid ang Reyna at paparusahan na ito dapat nang napagtanto niya na iyon ang mabuting paraan. Siya ang Reyna, ano ang sasabihin ng ibang tao kung nalaman nila na may hindi kilalang tao sa kwarto niya? Nagtago sa kaunting oras si Daryl nang pumasok ang mga maharlikang gwardya sa loob ng silid. Kamahalan, nahuli po namin lahat ang mga assassins. At sasailalim sila sa pangunahing hukuman. Ang leader ng grupo ay nangangalang Diane Murphy, sabi ng commander. Nagulat siya si Marky Vernon ay nakahiga at puno ng dugo, at halos 10 katao, kasama si Angeline, ay walang malay sa sahig. Umupo ang Reyna sa ivory na kama at tumango, si Vernon at ang kanyang mga tauhan ay sinubukan akong patayin, at nagawa kong patumbahin sila, ipakalat ang balita sa buong pamunuan, at sa kumpas ng kanyang kamay, sinabi niya, alisin ang mga yan ngayon din. Opo, kamahalan, ang mga maharlikang gwardya ay kinuha ang katawan ni Vernon at ang kanyang mga tauhan habang ang mga katulong ay dinala si Angeline pabalik sa kwarto. Kabanata 3377. Naubos ang oras nila kakatanggal ng mga bakas ng dugo sa sahig, wala na sila, pwede ka nang lumabas, sabi ng Reyna kay Daryl. Dahan-daang lumabas si Daryl mula sa kanyang pinagtatagwan ng may ngiti, kung wala na, aalis na ako, dyan ka lang, sumigaw ang Reyna bago pa siya makagawa ng pangalawang hakbang, sino ka, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Medyo kinabahan si Daryl sa marahas na utos ng Reyna, kasama na ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Agad naman siyang kumalma, kinamot niya ang kanyang ulo habang iniisip kung anong dapat niyang isagat sa Reyna. Alam niya ang mga mihigpit na kautusan sa lugar na ito, at kahit na ipaliwanag niya ang kanyang sarili, makakatanggap pa rin siya ng kaparusahan, kaya napagdesisyonan niyang magsinungaling, kamahalan, pakiusap po na huwag kang magalit, ako po ang bagong gwardya at hindi po ako pamilyar sa lugar, bago ko pamalaman, natagpuan ko ang sarili ko sa iyong silid. Natatakot po akong maparusahan, kaya nagtago ako. Umismid ang Reyna habang inoobserbahan siya, anong karapatan mong magsinungaling sa akin? Isa ka lang kriminal, pero sinasabi na isa ka sa mga bagong gwardya. Kailangan mo ng matinding kaparusahan, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Daryl.
Natameme siya at iniisip na kung paano nalaman ng Reyna na isa siyang kriminal. Nasagot niya agad ang kanyang katanungan sa sumunod na sandali nang sinundan niya ang tingin ng Reyna. Nakatingin siya sa pulang marka sa kanyang kaliwang braso. Nasa espekulasyon na ng Reyna na isa siyang kriminal dahil kakaiba ang pulang marka at inilalagay lang sa lahat ng mga preso. Sige, lilinuin ko, ani Daryl. Walang magawa. Ang pangalan ko ay Darren Derby. Oo, ang parehong Darren Derby ng 5 magigiting na pamunuan na nakikiusap sa Dayrise Principality na sumuko, tapos ay pinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari sa araw na iyon. Bumuga ng hangin ang Reyna at tumingin kay Daryl ng nahihirapan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pinapatunayan mo lang na sinungaling kang tao. Tapos ay tinawag niya ang mga gwardya sa labas ng pintuan. Mga gwardya, ikulong ang lalaking ito. Hindi alam ni Daryl kung tatawa ba siya o iiyak. Siya ang taong nagligtas sa kanya. Natameme siya walang katuturang kilos ng Reyna. Nagmadali ang mga gwardya, hawak ang lubad sa isang iglap. Hinahanda na itali si Daryl gamit nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Daryl na paganahin ang kanyang internal na enerhiya. Wala siyang magawa kundi ang lumaban palabas sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, bago niya mailabas iyon, nagsimulang sumunghap ang Reyna sa sakit. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at nakasimangot siya. Malala ang natamo niyang sugat kina Vernon at sa mga tauhan nito, at sinusubukan niya lamang itago ang sakit. Agad na nabalisa ang gwardya. Kamahalan, masama ito, nasa hindi mabuting kalagayan ang Reyna. Napatigil si Daryl nang napagtanto niya sa wakas kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Reyna. Walang ordinaryong tao ang makakayanang itago ang sakit ng ganoong katagal kung ganoon katindi ang iniinda niyang sakit. Kabanata 3378, nabalisa ang lahat ng nasa palasyo habang nagmamadali ang mga gwardya na maghanap ng manggagamot. Tila nalimutan na nila ang tungkol kay Daryl. Kamahalan, ang matandang lalaki ay nagmadali sa silid ng Reyna kasama ang mga gamot. Dalian niyo, kuhain niyo ito. Ang matandang lalaki na si Darius Watsons ay ang manggagamot ng Reyna. Ang lahat ng nasa silid ay nakahinga ng maluwag nang makita siya. Sandali, sigaw ni Daryl bago mainom ng Reyna ang gamot. Kamahalan, hindi mo dapat inumin ang gamot sa ganyang kondisyon. Maaaring mapalala nito ang mga sugat. Mataas ang naabot ni Daryl sa pag-aaral ng medisina, at masasabi niya sa isang tingin lamang na naapektuhan ang ugat sa puso ng Reyna simula pa noong laban nila ng mga tauhan ni Vernon. Kahit na ang medisina ni Daryl ay pansamantalang tatanggalin ang sakit, kaya rin itong tulungan ang ugat nito. Ang Reyna, si Darius, at ang lahat ng nasa silid ay tinapon ang kanilang titig kay Daryl, na may hindi kaaya-ayang ekspresyon. Sa wakas ay tinanong ng Reyna, paano mo nalaman iyon? Nag-aral ako ng medisina noon, tsaka, nandoon ako noong nilabanan mo ang mga tauhan ni Vernon, kaya alam ko ang tungkol sa iyong kondisyon. Natameme ang Reyna sa kanyang sagot, hindi napigilan ni Darius at ng mga gwardya ang kanilang malakas na tawa. Ang kriminal na may kakayahan sa medisina, pinagpatuloy nila ang kanilang tawa. Sa isang tingin sa iyo, at masasabi ko na isa kang sinungaling, huwag kang makinig sa kanya. Kamahalan, ang medisina ay espesyal upang magamot ang mga panloob na pinsala. Nasisigurado kung mapapagaling ka nito, sinabi ni Darius. Tapos ay matalim siyang tumitig kay Daryl. Ang lakas ng loob mong ipahiya siya ang manggagamot ng Reyna sa ganoon lang sa harap pa mismo ng Reyna. Hindi binigay ni Daryl ang atensyon sa kanila at kinuha ang tableta mula sa kanyang bulsa. Kamahalan, ito ang heart tempering pill. Sinabi ng ilan na isa itong milagrong nagpapagaling sa kahit na anong panloob na sugat. Bakit hindi ito ang inumin mo? Ang heart tempering pill ay espesyal na isinagawa upang pagalingin ang pinsala sa mga ugat ng puso. Kalahating taon na ang nakalilipas, gumawa si Daryl ng maraming ganito at palagi nang dala-dala simula pa noon. Ang lahat ay umismid sa kanyang mga salita, wala ni isa ang nakakaalam ng heart tempering pill noon. Pinigilan ni Darius si Daryl habang gumagawa na siya ng paraan na ibigay sa Reyna ang tableta. Ang lakas ng loob mong magbigay ng hindi kilalang pinagmulan sa Reyna, sinusubukan mo bang lasunin siya? Galit na sigaw ni Darius, tapos ay lumingon siya sa Reyna at sinabi. Kamahalan, huwag kang maniwala sa mga salita ng lalaking ito, hindi pa natin alam kung ano ang intensyon niya. Oo, at isa rin siyang kriminal, kailangan natin siyang itali. Muli, naiwan na naman si Daryl sa kanyang nararamdaman na kung iiyak ba siya o tatawa sa kung anong nangyayari. Malamang ay hindi ako madaling pagkatiwalaan ng mga taong ito.
Kabanata 3379, ang paghihinala ay umusbong sa puso ng Reyna. Tama sina Darius at ang iba pa. Si Daryl ay isang preso mula sa Dayrise Principality at mukhang malapit sa babae na sinubukang magpanggap bilang Diyosa ng liwanag, kailangan niyang mag-ingat sa kanya. Kamahalan, susubukan ko bang tulungan ka kay Vernon kung talagang pinaplano kung saktan ka? Tsaka nasa kamay muna ang buhay ko ngayon. Mapaparusahan ako ng kamatayan kung balak kong lasunin ka, paliwanag ni Daryl nang nakita niya ang ekspresyon ng Reyna. Pinag-isipan ng Reyna ang mga sinabi niya, makalipas ang 10 segundo, tumango ang Reyna, sige, papaniwalaan kita sa oras na ito, tapos ay kinuha niya ang tableta mula kay Daryl at nilunok ito habang nababalisa si Daryl. Ang mga gwardya ng palasyo ay naghintay ng halos pidyo hininga sa magiging epekto ng medisina. Sinimulan na nilang pamwesto sa paligid ni Daryl, hinaharangan ang daan niya sa pagtakas, pupugutan nila agad ang ulo si Daryl sa oras na makaramdam ang Reyna ng senyales ng hindi pagiging komportable. Si Daryl, sa kanyang sarili, ay hindi nag-aalala tungkol sa epekto ng gamot. 10 minuto ang nakalipas, at ang lahat ay nakikita ang pagbalik ng kulay sa pisngi ng Reyna. Ngumiti ang Reyna at sinabi, maayos na ang pakiramdam ko, kahanga-hanga ang tableta na iyon. Si Darius at ang mga gwardya ng palasyo ay nagulat sa bilis ng epekto ng gamot, dumilim ang mga mata ng Reyna at seryosong tinanong si Daryl. Matanong ko lang, ano ang relasyon mo sa Diyosa ng Liwanag at anong parte ng Nil-Ero mo kasama ang Dayrise Principality sa paggamit ng peking Diyosa ng Liwanag bilang palusot upang umpisahan ang gyera? Ang tono ng Reyna, kahit na mahinhin, ngunit napapalibutan din ng nakakakilabot na aura. Humugot ng malalim na hininga si Daryl bago sumagot. Ang peking Diyosa ng liwanag ay si Mia Oyeng, dati ko siyang kaibigan, pero matagal na kaming hindi nagkita, kaya wala akong ideya kung bakit niya iyon nagawa. Pero sigurado ako na may sarili siyang dahilan, pinagpatuloy niya ito sa kwento niya, sinusubukang tanggalin ang parte na tungkol sa kung paano siya at si Mia Oyeng ay galing sa ibang mundo, sigurado siya na itatapon siya sa basurahan sa oras na sabihin niya iyon. Tumango ang Reyna nang natapos magkwento si Daryl, sa bagay, kung iyon ang dahilan, maari ko itong palagpasin, ipagkakaloob ko sa iyo ang posisyon ng pagiging bantay sa harapan, ipinapangako mo ba ang katapatan mo sa akin? Nagdesisyon siya na ipanatili ang may talento na gaya niya malapit sa kanyang tabi. Sa ilalim ng tingin ng Reyna, tumango si Daryl, maraming salamat, kamahalan, isang karangalan po na manatili at pagsilbihan ka. Seryosong sabi niya habang labis naman ang tuwa ng kanyang puso, niresolba ang problema niya na makahanap ng paraan para manatili sa palasyo upang hanapin ang Holy Jade Scripture. Si Darius at ang mga gwardya ay hindi makapaniwala sa narinig. Totoo bang ginawa ng kamahalan na maging gwardya si Daryl sa bungad ng palasyo? Kamahalan, preso ang taong ito, mukhang hindi kaaya-aya na italaga siya bilang gwardya ng palasyo. Ani Darius, tumango rin ang mga gwardya ng palasyo. Tsaka, isa lamang hamak na banal na hari si Daryl, hindi pasok ang kwalifikasyon niya para maging pambungad na gwardiya. Kailangan ko ba ng permisyon sa gusto ko? Labas, sigaw ng Reyna habang ang galit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Makita pa lang ang galit ng Reyna, halos matamba na si Darius sa takot. Kamahalan, patawarin mo po ako, sabi niya habang ang mga gwardiya ng palasyo ay tahimik sa biglaang pagsabog. Kabanata 3400. Iyon lang ang lahat, kinaway ng Reyna ang kanyang kamay, gumagabi na, maari na kayong umalis. Pagod na pagod ang Reyna sa lahat ng nangyari sa gabing iyon, si Darius at ang mga gwardiya ay dali-daling umalis ng silid, sinundan nila si Daryl palabas at pinakita sa kanya ang bago niyang matutulugan, at mapapasarap ang tulog niya nito. Sa sumunod na araw, binigyan siya ng malambot na sandata suot lahat ng mga gwardiya ng palasyo, matapos masuot ito, tuwang-tuwa siya na may totoong rason siya upang manatili sa palasyo, na siyang mapapadali na hanapin ang Holy Jade Scripture. Sa oras na mapasakamay niya ang Holy Jade Scripture, hahanapin niya si Mia Oyeng at sabay na aalis sa mundong ito. Hinulaan ni Daryl na wala ang Reyna sa kanyang silid sa mga oras na ito at gustong gamitin ang oportunidad na hanapin ang kasulatan. Papunta na siya sa silid nang may sumigaw na sinuman upang pigilan siya, huminto si Daryl at lumingon. Umismid siya nang makita ang grupo ng hindi kaaya-ayang mga gwardiya na nagpapatrolya papunta sa kanya. Ang lider ng grupo ay nasa halos 30 anyos suot ang mayabang na ekspresyon, siya ay wala nang iba kundi si Barclay Shepherd.
Ang kapitan ng mga nagpapatrolyang mga gwardiya, binigyan ni Barkley si Daryl ng mabilis na pagsusuri. Ikaw ba ang bagong pambungad na gwardiya, Darren Derby? Kilala siya sa mayabang niyang personalidad at sobrang masama ang loob niya nang natalaga sa posisyon ng pambungad na gwardiya. Kaya nag-abala siya na suriin si Daryl. Oo, tama ka, sagot ni Daryl ng may tango. Rinig ko na ikaw ang pumatay kay Winston at ang tumulong sa kamahalan na patumbahin si Vernon, pero masasabi ko lang, mukhang mas makapangyarihan ako kaysa sayo. Sabi ni Barkley sa hindi matagang pag-aalipusta, palaisipan sa kanya ang desisyon ng Reyna na gawin ang lalaki sa level ng banal na hari bilang pambungad na gwardiya. Tumawa ang mga tauhan niya habang minamate si Daryl, hindi gusto ni Daryl na sayangin ang hininga niya sa pakikipag-usap sa kanya. May sasabihin pa kayo, kung wala, paumanhin ay aalis na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Barkley at umalis. Hindi nagustuhan ni Barkley ang ugali ni Daryl. Napakahambog mo naman, agad na hinarangan ng gwardiya ang daraanan ni Daryl. Sinabi na ba ni Kapitan na pwede ka nang umalis, bakit hindi kayo yumuko sa kanya? Wala ka bang respeto? Mayabang na sabi nito, ang gwardiya na ito ay si Jesse Barrett. Isa siya sa mga gwardiya na nagpapatrol sa ilalim ni Barkley. Nakikita niya na hindi masaya si Barkley kay Daryl at nagdesisyon na gawin ang nararapat upang matuwa ang kapitan. Umismid si Daryl, ako ang pambungad na gwardiya, kayo ang mga nagpapatrol, kaya bakit ako yuyuko sa kapitan mo? Ang lakas ng loob mo? Pulang-pula ang mukha ni Jesse. Tama si Daryl. Ang pambungad na mga gwardiya ay napapasailalim lamang sa Reyna, at ang katayuan nila ay mas mataas kaysa sa mga nagpapatrolyang mga gwardiya. Iyon ang dahilan kung bakit tinek para kay Barkley si Daryl. Nakakawili, naglakad si Barkley papunta sa kanya at binigyan ng nanghahamon na tingin sa kanya. Iniisip mo pala na natural para sayo na maging pambungad na gwardiya? Gusto kong hamanin ka sa laban ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang makapangyarihan sa atin. Kahit ang mga gwardiya ng palasyo ay hindi pwedeng labanan ang isa't isa, pwede lamang silang magkaroon ng formal na hamon. Malakas ang loob ni Barkley doon. Sa kanyang paglilinang ng banal na karangalan, madali niyang matatalo si Daryl. Ang mga tauhan ni Barkley ay biglang nasabik sa mga nangyari. Ang angas, Kapitan, tinatanggap mo ba ang hamon ng kapitan? Duwag, hindi na ako magugulat kung hindi.